Acts 20 verse 7. Basahin muna natin ang Biblia. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Wala tayong tutol, nakasulat talaga araw ng Sanlinggo, which is Sunday. Unang araw ng Sanlinggo. Hindi ikapitong araw ng Sabat ang nakalagay, kundi Sanlinggo. Kahit sa Greek text, talagang linggo yan. Merong naganap na pagtitipon, pagkakapisan, pagpuputol-putol ng tinapay si Pablo at ang mga Kristiyano hanggang Troas. Ang pinaka-thesis o yung pangunahing idea na pinaniniwalaan natin ngayon na interpretasyon na tama sa verse na ito ay ito. Si Pablo at ang mga Kristiyano sa Troas ay nagtipon noong gabi ng linggo para sa serbisyo o yung tinatawag nating Santa Cena. No, yung Lord's Supper. Nagpatuloy sila hanggang hating gabi, alas 12, madaling araw sa Roman time, Roman reckoning, at umabot pa ng ilang oras hanggang madaling araw o pagbubukang liwayway, magliliwanag na, sikat ng araw, ng Lunes, bago umalis si Pablo. Ayon sa verse 11. Yan ang takbo ng ating understanding based on the facts. Ito ngayon understanding natin. Talagang nagkaroon ng pagtitipon si Paul at ang mga Kristiyano sa Troas linggo ng gabi. Baka maaari ito alas 5 o alas 6. Kasi sa Middle East, Brother Toto, galing 7 years ako ron. Pagdating alas 4, sa kanila ay evening na yun. Kaya yung mga tao ron, good evening, alas 4 pa lang ng hapon. They consider that as evening. So malamang, mga alas 4 onwards, doon nagsimulang magtipon ang mga Kristiyano kasama si Paul at doon sila nagputol-putol ng tinapay. Hanggang hating gabi, ang haba ng pagtitipon nila. Sinamantala nila yung huling pagkakataon na si Paul ay makasama ng mga taga-Troas. Kasi kinabukasan, aalis na si Paul, iiwanan na sila. So, let's say, nagsimula sila alas 4, pero dahil sa kanilang sinamantalang pagkakataon na yun, ay sila po ay nagkaroon ng tinatawag na banal na hapunan o Lord's Supper. At nagpatuloy after Lord's Supper, hindi kagad sila nag-uwian. Nagkaroon pa sila ng fellowship meal. May, alam mo yun, regular yun eh. Kahit sa 1 Corinthians 11, mababasa nyo yan. Nagsisimula sa Santa Cena, pagtapos niyan, saka magkakaroon ng fellowship meal o yung talagang ordinaryong pagkain. And then, si Pablo ay nagsalita, nagsermon, nagpreach. Yung preach niya, mapakahaba. Kung mabasahin yung talata, ang preaching niya umabot hanggang alas 12. Pagdating alas 12, dahil sa ating pananaw, ito ay Roman reckoning, hindi siya Jewish reckoning na sunset to sunset, kundi Roman reckoning, nung madaling araw kinabukasan, alas 12, di ba? At nang sumikat ng araw, umaga pa rin yun, ng Monday na yun, Lunes na yun, tsaka umalis si Pablo. Mapapatunayan ba natin itong ating thesis? Yes, mga kaibigan. Yan po ay mapapatunayan natin. Ito naman ang paliwanag at interpretation ng mga Seventh-day Adventists. Gamit natin yung kanilang kilalang Bible, the Clear Word Bible, sa Acts 20 verse 7. Nasabi doon, after sundown on Saturday night, the believers got together for a fellowship meal and to say goodbye to Paul. That evening, he spoke to them until midnight, after which he hoped to get a few hours sleep before leaving early Sunday morning. Ayan, iba naman ang version ng mga Sabadista. Si Paul, nakaalis na siya Sunday morning na. O Sunday part ng morning. Para sa mga Sabadista, si Paul, ang ginamit daw ni Lucas dito ay Jewish reckoning, sunset to sunset. So lumalabas, pagkatapos ng sunset on Saturday night, ibig sabihin, sa kanila, Sabado ito. Nagsabat muna sila, at nang lumubog ng araw ng Sabado, of course, Sunday na yon. Pero, sa Jewish reckoning, Sunday na yung paglubog ng araw. After Sabbath, di ba? Sunday na. Pero, sabi nila, ang ginamit dito
kung sa ating panahon ngayon, kung ating ipapaliwanag ito, yung sundown ng Saturday night, ito po ay katumbas sa atin ngayon ng Sabado ng gabi. So halimbawa, nagtipon-tipon sila, nagsabat muna si Paul at mga alagad. Halimbawa lang itong interpretation ng Adventist Pag kanila magsabat, sundown na, nag-sunset na ng Saturday o Sabado. Of course, sa Jewish reckoning, ito po ay Sunday night na. No? Pero sa kanilang translation, sa Clearword Bible, hindi na sinabing na Sunday, hindi na sinabing Sunday night. Kundi ang sabi nila, Saturday night. Na kung totoo talaga na Jewish reckoning ang ginagamit nila, kung totoo talaga Jewish reckoning, dapat ang nilagay nila Sunday night. Kasi, di ba sa mga Sabadista, nung kahapon, nagsabado kayo, di ba? Sabat kayo. And then, paglubog ng araw, hindi na Sabado yun, Sunday na yun. After sunset ng Sabat, sa Jewish reckoning, Sunday na yun. Pero sa ating panahon, ang ginagamit natin, Roman reckoning, tinatawag itong Saturday night pa rin. Kasi hindi naman sunset to sunset ang Roman reckoning. So the believers got together for a fellowship meal and to say goodbye to Paul upang magpaalam kay Paul. Pinalalabas sila na itong Acts 27 is about that despedida party kara kay Paul. Kaya nung gabi daw na iyon, nagsalita siya hanggang midnight at nung kinaumagahan ng Sunday o yung morning part ng Sunday, yung atin namang nakitang sa pamamagitan ng research sa Bible at compatible sa Bible, nagtipon sila talagang araw ng Sunday yon. Kung Roman reckoning ang ating gagamitin, nagtipon sila Sunday. At remember, sa Roman reckoning, nagsisimula ang araw 12 midnight to 12 midnight. Tapos, hindi sila nagtipon ng Sunday worship nung umaga ng Sunday, kundi alas 4 o hanggang alas 5, hanggang alas 12 na ng gabi. Yan ang ating nakikitang pruweba sa Bible. So, ito yung mga challenge sa Sabadista, mga kapatid. Sabi nila, number 1, hindi linggo yan. Hindi linggo yan. Kundi sa ating panahon, ito ay Sabado ng gabi. Ang ating thesis, ito ay Sunday ng hapon. Sunday ng evening. Pero sabi nila, hindi yan linggo. Sabado ng gabi yan. Ano sagot natin dyan? Basahin muna natin ang scholarly explanation nanggagaling sa kanilang libro. Ayaw natin magagaling sa sinong layman na hindi authoritative. Sabi ng Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 6, page 387, sabi ganito sa Tagalog. Dahil nagsisimula ang araw sa paglubog ng araw, ayon sa paraan ng pagsukat ng panahon ng mga Hudyo, ang madaling na bahagi ng unang araw ng Sanlinggo ay ang linggo ng gabi bago ang linggo ng umaga. Katambas ito sa ating panahon na Sabado ng gabi. Ganito rin ang naging kaugalian sa loob ng maraming siglo ng mga Kristiyano. Kaya't makatwirang isipin na maaring ginamit din ito ni Lucas sa kanyang salaysay. Maging siya man ay hintil o hindi. Kung gayon, ang pagtitipon ni Pablo sa Troas ay nagsimula pagkatapos ng paglubog ng araw noong Sabado ng gabi at nagpatuloy hanggang magdamag. Kinabukasan, araw ng linggo, siya naman ay naglakad patungo sa Asos. So yan po ang official na paliwanag ng Seventh-day Adventist Bible Commentary. Okay? Naganap ang titipon pag sunset ng Sabado, after nila magsabat, lumalabas yan. After nila magsabat, ay tsaka sila dumiretso sa mga bahay sa Troas ng isang Kristiyano at doon sila nagtipon-tipon. Kaya unang araw ng Sanlinggo daw ang sinabi ni Pablo. Pero kung tutusin, dahil Jewish reckoning, ito po ay Sabado ng gabi sa ating panahon. Dito ako nalilito sa mga Sabadista at kaya nalilito rin sa Sabadista kasi kung talagang itunuturing nila na ito ay sunset to sunset or Jewish reckoning, dapat hindi ito Sabado ng gabi ngayon sa ating panahon. Dapat ito ay Sunday night
part ng araw ng linggo sa ating panahon. Nagets mo ibig sabihin, Brother Toto? So, para sa akin, pananaw, sila mismo ay nalilito rin. Kung Jewish reckoning yan, dapat sa ating panahon, ay dapat consistent sila. Huwag nilang gagamitin na sa ating panahon ay Sabado ng gabi yan. Kasi sa Jewish reckoning, tapos na yung Sabado. Paano magiging Sabado ng gabi yan? Sunday na dapat yan. Yan ang ibig sabihin. Ang sagot natin dyan, Roman reckoning ang ginamit ni Lucas na siyang sumulat ng Acts 27. Paano natin nasabi na Roman reckoning? Unang-una, ang lugar ng Troas kasi noon na kanilang pinagdausan, ito ay Roman colony, territory ito ng Roman Empire, na isang Gentile. At pangalawa ito sa pinakamalaking lungsod sa Asia. At dahil dyan, si Lucas, na isang doktor at isang Hindil, at ang teritoryo ng Troas ay Hintil, hindi Hudyo, at ang sinulatan niya ay sino? Si Teofilo na Hintil. Di ba yun ang sabi sa Gawa 1:1? Ito ang sabi ng Gawa 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, O Teofilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Gawa 1:1. Teofilo is a Gentile name, hindi Jewish name. Beloved by God, ibig sabihin niya. So, kung ang writer ay Hintil, at ang sinulatan niya ay Hintil, sa tingin mo gagamitin niya Jewish reckoning? O Roman reckoning? Gentile reckoning? Ha? Pangatlo, ipinapakita nito, bakit ginamit ni Lucas yung Roman reckoning? Para ipakita niya na sa panahong Kristiyano at na-establish na ang bagong tipan o New Covenant, ipinapakita ni Lucas ang paglipat mula sa mga kaugalian ng mga Hudyo na sunset to sunset tungo sa bagong pagkakakilanlan bilang Kristiyano na tumanggap sa mga Hudyo at maging mga Hintil na mananampalataya. Ano yung sabihin nito, Brother Toto? Noon, yung panahon ng Old Covenant, sa panahon ng Israel, siyempre, ginagamit nila Jewish reckoning. Sa panahon ng bagong tipan, wala nang Hudyo, wala nang Grego, kundi lahat ay isa. Universal na ang practice, hindi na yung Jewish culture. Kaya nga sabi sa 3:28 ng Galatia, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki, babae man, sapagkat kayo lahat ay iisa kay Kristo. Kaya bakit po Roman reckoning ang gagamitin ni Lucas? Unang-una, Hintil siya. Pangalawa, ang lugar ng Troas ay Gentile territory. Puro Hintil kalamihan dyan. Next, ang mga Kristiyano na sinusulatan niya ay mga Gentiles, most of them. At ito'y naka-address kay Teofilo na isang Hintil. No? Para ipakita ang pagbabago ng culture. Hindi na tayo under the Jewish age, kundi tayo po ay nasa Christian New Covenant age na wala ng Grego, wala ng Hudyo, kundi universal na. And the universal reckoning of time, of course, is not Judaism, sunset to sunset, but sunrise to sunrise, or midnight to midnight, based on the Roman reckoning. Actually, ngayon, ang ginagamit pa rin natin, Roman calendar eh. Ito yung reckoning ng time, sunrise to sunrise. Doon ho Roman sa reckoning po yun. doon ho sa Roman reckoning, since meron na tayong oras, ang pagkaintindi ko po ay pagka Roman reckoning 12 a.m. Yan. ang midnight. So kung Tama. tingnan natin dito sa explanation ninyo on the Jewish reckoning, paglubog ng araw on the calendar, Sabado yan, paglubog ng araw. Kasi kung sunset to sunset ang Jewish reckoning, pagka Sabat, Friday ng gabi. Oo. Paglubog ng araw ng Biyernes, Doon pa lang magsisimula ang Sabat. yun pasok sa Jewish naman, Sabat day na yun. Sabat evening. Yan. Tapos ang Sabat morning is pag sunrise
hanggang sunset ng Sabado ng gabi, which is already for the Jew, the first day of the week na yon. Yes. First evening of the first Tama. day. So nakakalito yung kanina, yung Oo doon nga eh. sa clear word, di ba? Clear Word Bible eh. Saturday evening. Saturday na ginamit pa rin nila yung reckoning natin at present time. Kung tuturing daw, Sabado yung gabi pa rin yun. Hindi naman. Hindi na dapat Sabado maging ng consistent gabi. sila. Kung Jewish, kung hindi na Jewish. Sabat yun. Ano na yun? First day of the week na yun. Pero evening of the first day. Yan. So Pero tama. yun nga, ang paninindigan natin, Brother Toto, is nagtipon si Paul sa Troas at ang mga Kristiyano para magsanta sena ng Sunday. Kasi ang nalinaw sa text on the first day of the week, yun ang inspired ng Holy Spirit na ipasulat kay Lucas. Yun yung kaninang nabasa natin. First day of the week. On the first day of the week. Kaya ang tanong na lang, okay, para hindi na tayo magtalo, magkaisa tayo, dahil pagtitipon na yun ay first day of the week, which is Sunday. Hindi Sabat yun. Magkaisa tayo doon, mga kaibigan Sabatista. So kung Sunday yun, Roman reckoning mo, Jewish reckoning. Yan ang ating identities Ngayon, ang ating pinapaliwanag, based sa Bible at sa context, sa history, ito po ay Roman reckonings, sunrise to sunrise, 12 midnight to 12 midnight. Kasi, ito pa yung isang argument natin, kung umalis sa kinabukasan, sabi ganun kasi sa Acts 27, at siya nagsimula ng mahaba hanggang hating gabi, at para umalis kinabukasan, ay binilang base sa araw ng mga Hudyo o sunset to sunset, dapat sana ay umalis si Pablo paglubog ng araw ng linggo. Di ba? Kasi sunset to sunset pala. Di si Pablo dapat sunset to sunset din. Yung sinabing kinabukasan siya aalis, dapat after sunset siya umalis. Ano pa rin yun? Gabi pa rin yun. Pero, ayon sa Gawa, chapter 20, verse 11, sinasabi daw umalis siya noong sumikat ang araw. So, para kay Apostol Pablo, para kay Lucas sa Gawa 27, yung sinasabing umalis sa kinabukasan, hindi sunset to sunset. Dapat, kung sunset to sunset yan, dapat umalis siya nung paglubog ng araw. Kinabukasan. Hindi Kundi umalis siya, sabi sa verse 11, noong sumikat ang araw. So yung sumikat ang araw, that is compatible with Roman reckoning. Yan ay tinuturing na kinabukasan, the next day. No? So ang the next day para kay Paul at kay Lucas ay tinuturing na ang the next day. Sumikat ang araw at siya ay umalis. Nagets mo ba, Toto? Kaya nga, I don't know, matatalino naman yung mga scholar ng mga Adventist, pero bakit nila pinipilit na Jewish reckoning? Samantalang si Lucas ay hintil, ang sinulatan ni Lucas ng Gawa ay si Theophilon, isang hintil, at ang Troas ay teritoryo ng mga hintil. At ipagpipilitan nyo, mga kaibigan sa Batista, na ito ay sunset to sunset. Dahil ba gusto nilang ipagtanggol ang Sabat? Hindi dapat tayo ganon. Dapat po mga kaibigan, sundin natin yung evidence. Hindi tayong susundan ng evidence. Hindi po tama yung paraan niya. Ngayon, sa verse 7, Acts 27, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan. So, ang kinabukasan ay sumikat ang araw, kaya't siya ay umalis. So, is this sunset to sunset na Jewish or sunrise to sunrise na Roman reckoning? Nasa talata na po, mga kaibigan, ang sagot. Kung tutusin, okay na to, Brother Toto, pwede tayo magpaalam. dapat suhayan pa natin to ng maraming ebidensya. Kasi ang gusto ko, hindi tayo naninira sa atin. Gusto ko na makadagdag tayo ng pag-aaral ng mga mahal nating Seventh-day Adventists. Kasi sayang naman yung paglilingkod nila sa Diyos. Kung magiging stagnant na lang sila. At saka ang pag-aaral ng Biblia, yung sa tamang pamaraan. Kasi Yes, exactly. Yung ang sinasabing proof text method,
is pinag-aaralan yung Biblia, i-interpret according doon sa advantage or yung bintahe doon sa doktrina nung simbahan na nagtuturo. Yes. Particularly ito nga, yung Sabbath. So, Yes. to be straightforward, syempre, ang interpretation, pabor doon sa Sabbath keepers, di ba? Yeah, Kung, gusto nilang i-distort, dinidistort ang problema ang nakakasakit dito. apa, Imbis na sila na lamang ang sumunod sa kung ano yung sinasabi ng Bible. apa, They have to make a hocus pocus and change the meaning of the Bible para palabasin Sabado pa rin yun. Kaya apa. pinipilit nilang i-translate na Sabado. Basta mabasa ng isang member ng Seventh-day Adventist, ay, Acts 27, nakalagay dyan, Sabado. Sabado pa rin yan. Yun ang gusto ng, yun ang nakikita ko Opo. na Ang gusto ng palabasin. ang problema kasi sa interpretation ng Seventh-day Adventist, all or nothing eh. Hindi pwedeng magbintis. O kaya, Yeah, oo nga. kasi once na, let's say ito, na patunayan ninyo na hindi pala siya according to sa Jewish interpretation reckoning. ng Jewish reckoning. So, ebidensya na yan na Yes. ang Sabat ay hindi isang bagay na sinusunod ng mga Hentil kasi si Apostol Pablo mismo ay nagtuturo siya para sa mga Kristiyano dun sa unang araw. So, siyempre, kailangan pilitin na yung interpretasyon itong Acts 20 verse 7 Tama. sumang-ayon dun sa doktrina ng Seventh-day Sabbath. Kaso, pagka Yan hindi nga po, brother. Oo. Pag sira di na. sumang-ayon, wala na. Sa tama, masisira talaga. Kaya alam mo, hindi lang po para sa mga Seventh-day Adventists, kundi ibang mga kulto na atin na-encounter, no? Iba-ibang kulto. Ganyan sila gumamit ng Bible. Pagka mayroong isang talata sa Bible na parang kumakalaban sa kanilang paniwala at masisira sila, ang gagawin nila ay i-distort nila yung meaning. Papalitan nila yung interpretation, papalitan nila ang translation, at papalitan nila yung mga terminology, which is napakamali po, mga kaibigan. Ako po ay matagal na Seventh-day Adventist defender. Alam ko itong Acts 20 verse 7. Pero ang totoo niyan, Brother Toto, hanggang ngayon, hanggang ako umalis sa Adventist, hindi ako kontento sa paliwanag ng mga Adventist. Kasi ang simple lang naman aking approach yan. Kasi kung ikay ordinaryong tao, babasa ka lang word for word yung sinasabi ng Bible. Ang linaw eh. Walang pagtatalo ang nakasulat first day of the week eh. So ibig sabihin Sunday yan. Wala, ngayon iba, hinokos po. Although may mga translation din na ibang Bible translation na hindi Seventh-day Adventist, nakalagay Sabado ng gabi. No? Sabado ng gabi. Kasi depende po yan kung anong kultura ang pipiliin mo, kung Jewish reckoning o Roman. Roman reckoning. Yung Roman. Tayo today, Roman reckoning. So kung ating dediretsuhin yan, ang paliwanag yan talagang unang araw na. Yung, unang araw talaga. Roman, oo. Sa kalendaryo, unang araw na yan. Kumbaga ang interpretation, unang araw na yan. So, ano ba ang susundin? Siyempre, maraming mga bagay na kailangan i-consider. Sino sumulat? Ano yung kultura ng sumulat? Kanino niya iwatig yung kanyang mensahe? At para maintindihan ng mga nag-aaral, hindi ba? So, tayo, mga hintil tayo, ay sang-ayon talaga tayo doon sa pagturo din ni Lucas sa pagsulat niya ng gawa. So, hindi natin pwedeng baluktutin yung pagsulat. Kaya nga konteksto ang hinahanap natin eh. Kaya ang mangyayari niya, Brother Toto, katulad din ng ibang mga kulto, bukod sa Seventh-day Adventist, ang ginagawa ng mga kulto, yung isang talata na hindi pabor sa kanila, papalitan nila ng meaning, kaya nangyayari, nagkakalito-lito sila at sila din nagkakasalungatan. At papakita natin mamaya sa ating mga viewers na dahil dyan sa kanilang pagpilipit sa Acts 27, gusto nilang palabasing Sabado yan, marami tuloy silang contradiction, sila mismo nagkakasalungatan. Papakita natin yan, hindi para ipahiya sila, kundi para ipakita sa kanilang mga kaibigan na ang inyong mga tagapagturo hindi reliable Bible teachers. Kasi unang-una, ang tinuturo sa inyo, interpretation nila at hindi na ayon sa ebidensya ng kasulatan. Napakadelikado po niyan.
mga kaibigan, no? Napakadelikado niyan. Para lang i-cherish, para protektahan lang yung nakagistang aral, yung Bible ngayon ay pasusundin mo sa gusto mong palabasin. Ang tawag diyan ay exegesis, hindi na exegesis. Yan.